Hello po mga kababayan. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dan TM. Sa pag-share sa inyo ng mga inspiring words from the Bible. Lalo't ngayon, panahon mga kababayan ng kaguluhan, mga calamities, mga disasters, kung ano-anong trahedya o maabot sa ating buhay. Tulad ng pagtama ng sunod-sunod na lindol dito po sa ating bansa. Sa Cebu, sa Davao, Davao Oriental, kahit dito po sa Luzon. Pero wag nating kalilimutan, sa gitna ng mga ganitong problema natin, nandyan pa rin po ang biyaya mula sa ating Panginoon. At ang kanyang biyaya, mga kababayan, masasabi natin, sufficient siya. Kaya gusto kong i-share sa inyo itong isang verse from the Bible para magbigay inspirasyon po sa atin. Sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Di ba? Mga kababayan, ang biyaya daw ng ating Panginoon sufficient sa atin. Kahit doon sa panahon ng ating kahinaan, ang magbibigay sa atin ng power, ng lakas, ng kapangyarihan para ma-overcome. Walang iba po, siyempre, yung ating Panginoon. Madaling sabi, ang biyaya ng ating Panginoon, enough for every situation. In our moments of weakness, His strength is more evident po, most evident. So rather than hiding our struggles, we can embrace them, knowing that they are opportunities for Christ's power to be displayed in us. Ganon po mga kababayan. Magtiwala lang tayo. Sabi nga po, with God, we can do anything. Without God, you can do nothing. Yan po ang reality ng buhay po, mga kababayan. Kaya huwag tayong mag-despair po at mawala ng pag-asa. Tama yung kasabihan, habang buhay may pag-asa. At yung pag-asa natin ay nandyan sa kamay ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Yan yung dapat nating tatandaan mga kababayan. Ngayon sa panahon ng sabi dito sa amin, kadipisilan. Panahon ng struggles. Sa panahon ng trials and testing. Tulad ng ating kinakaharap ngayon. So samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin po. Lord, thank you for your grace that is always enough. Help me rely on your strength in my weakness. In Jesus' name, Amen. So yun po yung ating Bible verse sharing ngayon. Sana nagbigay sa inyo ng inspirasyon at kalakasan sa panahon ng panghihina natin ng loob dahil sa mga sari-saring problema na dumarating po sa ating buhay. Lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po.